Ang unang 60 minuto pagkatapos mong magising ay may malaking papel sa pagtukoy kung paano gagana ang iyong sistema ng puso at daluyan ng dugo sa susunod na 24 oras. Karamihan sa atin ay hindi ito napapansin. Sa Pilipinas, mayroon tayong napakakaraniwang ugali. Kapag natutulog, sinisikap nating matulog pa ng kaunti. Pagkatapos ay biglang bumangon, laktawan ng almusal, at dali-daling bumili ng kape na may gatas at tinapay sa kanto bago sumabak sa trapik patungo sa trabaho. Bigla kang sumabak sa isang bagong araw nang hindi mo alam na katatag-uyod mo lang ng isang buong araw na puno ng stress para sa iyong puso at daluyan ng dugo. Mas nakakabahala pa na sa milyon-milyong tao, kasama sa mga 60 minutong iyon ay ang pag-inom ng gamot sa puso. Pinagsasalita ko ang mga gamot na pangbababa ng presyon, beta blocker at diuretic. Iyon ang mga gamot na inirereseta ng doktor para protektahan ang iyong puso, di ba? Pero huwag magkamali, talagang nakakatulong ang mga ito. Gayunpaman, may isang katotohanang medikal na bihirang sabihin sa'yo. Kahit gaano pa kaganda ang gamot, kailangan pa rin itong gumana sa isang katawang puno ng kaguluhan na ikaw mismo ang nagdulot tuwing umaga. Ang ating sistema ng puso at daluyan ng dugo ay prediksyon. Patuloy itong nag-a-adjust ng presyon at tibok batay sa mga senyales tungkol sa tubig, galaw at nutrisyon. Ang mga senyales na ito ay natutukoy lamang sa loob ng ilang minuto pagkatapos mong magising. Si Dr. Maria ay lubos na naniniwala na ang tamang pagbabago sa pamumuhay sa umaga ay magbibigay ng mas malakas na epekto kaysa sa anumang gamot na maipaprescribe niya sa'yo. Hindi ako nagsasalita tungkol sa mamahaling food supplement o mga komplikadong trick sa longevity na nakikita sa internet. Pinagsasalita ko ang mga pangunahing gawin na hindi lalampas sa isang oras pero lubos na nagpapahusay sa bisa ng gamot at nagdadagdag ng benepisyo sa mga susunod na taon. Sama-sama nating tuklasin ni Dr. Maria ang 5 gawing ito ngayon. Ang unang gawi ay mukhang simple lamang pero ito ang tagapagligtas ng daluyan ng dugo. Uminom ka ng malinis na tubig agad pagkagising. Habang natutulog ka, patuloy na nawawala ng tubig ang katawan sa paghinga at pawis. Paggising mo, ikaw ay nasa banayad na estado ng dehydration. Dahil ang dugo ay karamihan ay tubig, kapag kulang ito ay nagiging makapal at malagkit ang daloy. Kailangan ng iyong puso na tumibok ng mas malakas at mas hirap upang maipamahagi ang makapal na likidong iyon sa buong katawan. Kasabay nito, ang katawan ay tumutugon sa kakulangan ng tubig sa pamamagitan ng pagkipot ng mga daluyan upang mapanatili ang presyon. Mas malakas na tibok ng puso kasama ang masikip na daluyan ng dugo. Ito ang perpektong timpla para masira ang lining sa loob ng mga ugat. Ito ang unang hakbang patungo sa atherosclerosis. Kapag uminom ka ng tubig pagkagising, nilalabnaw mo ang dugo. Agad na binabawasan ang pasanin sa puso at pinapayagan ang mga daluyan na mag-relax. Bababa ang presyon ng dugo mo at magiging maayos ang daloy ng oxygen patungo sa bawat cell. Ang payo ko ay uminom ng humigit kumulang 500 ml o katumbas ng 2 regular na baso sa loob ng unang 30 minuto pagkatapos magising. At pinakamahalaga, gawin mo ito bago uminom ng kape o tsaa. Ang kape ay natural na diuretic. Kung ilalagay mo ito sa tiyan habang makapal pa ang dugo, pinipiga mo ang natitirang kaunting tubig at itinutulak ang puso mo palapit sa panganib. Ang ikalawang gawin na may pinakamahusay na epekto sa kalusugan ng puso ay ang mag-ehersisyo para mapalakas ang daloy ng dugo sa umaga. May isang katotohanang pisyolohikal na kaunti ang nakakaalam. Ang presyon ng dugo ay sumusunod sa natural na circadian rhythm. Ito ay mababa habang natutulog at biglang tumataas sa umaga upang ihanda ang katawan sa aktibidad. Ang biglang pagtaas ng presyon kasama ang makapal na dugo pagkatapos ng magdamag na pagtulog ang pangunahing dahilan kung bakit karamihan sa atake sa puso at stroke ay nangyayari sa madaling araw. Kaya, ang paglalakad sa umaga ay perpektong mekanismo upang masira ang biglang pagtaas na iyon. Kapag naglakad ka ng katamtaman, ang mga kalamnan sa binti ay nagkukontrata ng regular. Gumagana ito bilang karagdagang mechanical pump na nagbabalik ng dugo mula sa ibabang bahagi patungo sa puso, binabawasan ang pasanin sa puso. Bukod pa rito, ang presyon mula sa galaw ay nag-uudyok sa lining ng daluyan na maglabas ng nitric oxide, isang napakalakas na natural na substance na nagpapalawak ng ugat. Ginagawa itong malambot at flexible. Sa Pilipinas ngayon, nahaharap tayo sa tinatawag kong severe laziness syndrome.
Maraming tao ang sumasakay ng motorsiklo para lang pumunta sa labas ng eskinita, 200-300 metro, para bumili ng pagkain at babalik agad. Baguhin mo ang ugaling iyan. Kung masyado kang abala, mag-alarm ng 30 minuto ng mas maaga para makapaglakad sa paligid ng barangay. Ito ay mas kapaki-pakinabang sa pagpapanatili ng elasticity ng daluyan kaysa sa paghihintay na uminom ng dagdag na gamot na pangbababa ng presyon. Pagkatapos ng paglalakad ay sumusunod ang ikatlong gawi, ang tamang komposisyon ng unang pagkain sa araw. Isang klinikal na pag-aaral noong 2015 ang nagpatunay na ang almusal na mayaman sa protina ay lubos na nakakapagpabuti ng presyon ng dugo. Ngunit kung titingnan ang karaniwang almusal ng mga Pilipino, kanin, pandesal na puno ng carbohydrates, o isang mangkok ng lugaw o pansit na may kaunting ulam, napakaraming carbohydrates ang nilalamon natin sa umaga. Kapag naglagay ka ng maraming refined carbohydrates sa simula ng araw, tumataas ng husto ang blood sugar. Ang pancreas naman ay agad na naglalabas ng maraming insulin upang linisin ito. Ang sobrang insulin na ito ang tahimik na kaaway ng sistema ng puso. Ang mataas na insulin ay nag-uudyok sa bato na magtago ng sodium, asin. Kapag tumaas ang asin sa katawan, sumasama ang tubig, tumataas ang volume ng dugo, at tumataas palalo ang presyon. Bukod pa rito, pinasisigla nito ang sympathetic nervous system, nagpapabilis ng tibok ng puso at nagpapakipot sa mga daluyan. Sa kabaligtaran, ang almusal na mayaman sa protina tulad ng itlog, mani, isda o karne ay nagdudulot ng banayad na tugon sa blood sugar. Mabagal itong natutunaw at hindi nagdudulot ng insulin spike. Hindi lamang nito pinipigilan ang pagtaas ng presyon kundi tinatanggal din ang matinding gutom at paghahanap ng matamis sa tanghali. Ang ikaapat na gawi ay tumatagal lamang ng 15 minuto pero nagdudulot ng malawak na positibong epekto sa sistema ng puso sa maraming oras. Ito ay ang controlled slow breathing. Ayon sa isang pag-aaral sa klinikal na pisyolohiya, ang mabagal na paghinga ay nakakapagbalanse sa autonomic nervous system at direktang nagbababa ng presyon. May dalawang sangay ang autonomic nervous system. Ang sympathetic, stress at fight or flight, at parasympathetic, relax at recovery. Sa modernong buhay sa Pilipinas, halos lahat ay nasa ilalim ng sympathetic dominance mula pa sa unang segundo ng araw. Tumunog ang alarm, bigla kang bumangon, kinuha ang cellphone, nag-scroll sa Facebook at Zalo, pinasa ang balita, binuksan ang TV, at sumabak sa ingay ng traffic. Ang stress hormones tulad ng cortisol at adrenaline ay tumataas bago ka pa makalabas ng bahay. Ang patuloy na stress na ito ay nagpapabilis ng tibok, nagpapataas ng presyon, nagdudulot ng pamamaga, at unti-unting sinisira ang lining ng mga daluyan. Ginawa na nating normal ang pagmamadali, pero hindi ito kayang tiisin ng katawan sa mahabang panahon. Ang solusyon ay simple. Gumising ng 30 minuto ng mas maaga. Huwag hawakan ang cellphone, huwag buksan ang TV, at huwag tumanggap ng impormasyon. Umupo lang ng tahimik at mag-breathing ng mabagal sa loob ng 5 minuto. Kapag binawasan mo ang hinga sa 6 na beses bawat minuto, imbes na normal na 15 to 20, ang mekanikal na presyon mula sa diaphragm ay direktang nag-uudyok sa vagus nerve, ang pangunahing nerve ng parasympathetic system. Agad itong nagpapadala ng signal ng relaxation sa buong katawan. Bumagal ang tibok ng puso, lumuwag ang mga daluyan, bumaba ang presyon, at tumaas ang heart rate variability, isang mahalagang sukatan ng kalusugan ng puso. Marami ang nagsasabi na maingay minutong paghinga ay walang kwenta, pero tingnan ang henerasyon ng ating mga lolo't lola. Mabagal at kalmado ang kanilang umaga, walang pressure mula sa notifications. Gawin ito ng simple. Umupo ng komportable, huminga ng malalim sa ilong sa loob ng 5 segundo, huminga palabas sa bibig sa loob ng 5 segundo, at ulitin sa loob ng 5 minuto. Madaling tandaan, di ba? Itinatag nito ang isang matatag na physiological foundation na magpoprotekta sa iyong sistema ng puso sa buong araw. Ang ikalimang at huling gawi sa seryeng ito ay mukhang hindi medical pero ang ebidensya ay napakalakas. Ito ay ang direktang social connection sa umaga. Hindi ito pagbukas ng social media o pag-text, kundi ang aktwal na pakikipag-usap ng harapan o sa pamamagitan ng voice or video call sa mga mahal sa buhay. Isang malaking meta-analysis sa mahigit 300,000 tao ang nagpakita na ang malalakas na social relationships ay nagpapataas ng survival rate ng hanggang 50%. Ang proteksyon nito sa puso ay mas malakas pa kaysa sa pagtigil sa paninigarilyo o pag-inom ng gamot. Kapag nakipag-usap ka ng may saysay sa umaga,
Ang utak ay naglalabas ng maraming oxytocin. Hindi lamang ito nagbibigay ng pakiramdam ng koneksyon kundi direktang nakakabuti sa sistema ng puso. Binabawasan ang cortisol, pinapalawak ang mga daluyan, pinababa ang presyon at tibok ng puso, at pinipigilan ang pamamaga. Ang pamamaga ang susi sa pagbuo ng plaque sa mga ugat. Sa kabaligtaran, ang kalungkutan at kawalan ng pakikipag-ugnayan ay nagdudulot ng stress response na parang nasa panganib ang katawan. Sa Pilipinas, maraming nakatira mag-isa sa mga lungsod at nagsisimula ang araw sa katahimikan. Kung ganito ang sitwasyon mo, ang praktikal na solusyon ay tumawag o mag-video call sa pamilya o kaibigan sa loob ng 10-15 minuto. Ang 5 gawin na ito kapag pinagsama ay nagiging isang buong sistema ng proteksyon para sa puso. Tubig para maging malabnaw ang dugo paglalakad para mapalawak ang mga daluyan protina, sa almusal mabagal na paghinga at social connection para mapababa ang cortisol. Hindi mo kailangang gawin lahat bukas. Pumili muna ng 1 o 2 na pinakamadaling gawin. Halimbawa, uminom ng 500 ml ng tubig agad pagkagising o magdagdag ng 2 itlog sa almusal sa halip na puro tinapay. Kapag naging ugali na, dagdagan mo paunti-unti. Sa pamamagitan ng pag-reset ng balanse sa unang 60 minuto, direktang hinuhubog mo ang kalusugan ng iyong puso sa mga susunod na dekada. Kung nakatulong sa iyo ang kaalamang ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ni Dr. Maria para sa higit pang video. Sa huli, nais ko sa iyo at sa iyong pamilya ang magandang kalusugan. Mayroon ka bang paboritong gawi sa umaga? I-share mo sa comments para mapag-usapan natin. Hanggang sa susunod na video, paalam!